Guys, magandang araw sa ating pong lahat. Right, so this day, let's talk about a short thesis of salvation. Short thesis po siya sapagkat kapag pinag-aralan po natin ang buong doktrinang ito ng kaligtasan, ito po isa sa pinakamalawak na katuruan ng Bible at napakaraming mga facets nito, napakaraming mga branches nito. Kaya gawin po nating short thesis na lang para at least ay naunawaan po natin ng malinaw at nalalaman po natin kung paano po natin maisasabuhay ang kaligtasan na ipinangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay, here in Acts chapter 16 verses 30 to 31 it says, "And brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house." Okay, mamaya ibibigay ko po sa inyo ang context ng binasa po nating mga talata, kung anong ibig sabihin nito. Pero when we talk about biblical salvation, it is one of the very broadest subject in the scripture that a believer should learn and understand. Maraming mga naniniwala kay Kristo, sa ating Panginoong Hesus, pero hindi nila masyadong nauunawaan ang kaligtasan. Kaya kapag tinanong po natin sila kung ligtas ka na ba, hindi nila alam, wala silang assurance. In fact, meron pa akong narinig na isang mga ngaral sa television, pero pagdating sa kaligtasan ay hindi po siya assured, hindi siya secured concerning this doctrine in the Bible, walang assurance sa kanyang kaligtasan. So may question, sapagkat ang Diyos na nangako sa atin ng kaligtasan ay meron po itong security and assurance. So kinakailangan malaman at maunawaan ito ng bawat mananampalataya, ika nga, at maging ng mga hindi mananampalataya bago sila dumating sa point na ito ng kaligtasan. Kinakailangan malaman nila at maunawaan ang tamang salita ng Diyos. In 1 Timothy chapter 2 verse 4, ganito pong sinasabi ng Bible, "Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth." Ayan, nakita ba natin? Salvation is associated with the knowledge of the truth. Hindi po pwedeng paghiwalayin yan. Yung kaligtasan ay laging may kaugnayan sa kaalaman sa katotohanan. Kapag mali ang naunawaan mo at nalaman mo, mali ang gospel na narinig mo, so mali ang Kristong iyong pinananampalatayanan at mali ang kaligtasang iyong inaasahan. So lahat yan, ang equivalent ng kamalian ay kamalian din po. Maling gospel, maling Christ, maling salvation. Diba? Pero makikita natin dito sa talatang ito, nang sabi dyan, and to come unto the knowledge of the truth. So anong kahalagahan ng knowledge of the truth sa ating pong kaligtasan? Kinakailangan manampalataya tayo ng tama sa Diyos. Ang genuine at ang saving faith ay may kaugnayan sa tamang salita ng Diyos, sa tamang gospel na narinig po natin or nabasa po natin sa Bible. So salvation is associated with the knowledge of the truth. Hindi po siya magic, na kusang darating ang kaligtasan sa iyo. Ang mahalaga sa aspeto ng kaligtasan ay ang marinig mo ang salita ng Diyos at maunawaan mo ang katotohanan ng kanyang mga salita. Okay, hindi po siya parang orasyon lang na kapag ginawa mo ang orasyon na yan, ligtas ka na. Hindi po ganoon ang itinuturo po ng Bible. In fact, maliwanag po yung binasa po nating talata, na who will have all men to be saved. Gusto ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao sa papanong paraan, makaunawa sa katotohanan. Malaman niya ang katotohanan. Okay, so another na verse in the scripture in Ephesians chapter 6 verse 17, ganito ang sinasabi ng Bible, "And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God." Ano daw yung helmet of salvation? Di bang sabi dyan? Yung helmet, yung illustration dito, yung figure of speech na ginamit po ng Bible, ng verse na ito, is, yung helmet is the salvation. It means na, di ba, yung salvation po natin, dapat nasa brain po natin yan.
Alam po natin yan. Alam po nating naligtas tayo. Alam po natin ang ating sinasampalatayanan. At bawat cells ng brain po natin, diba, ay dapat nagfa-function yan, nag-ooperate yan, at naniniwala yan sa ating Panginoong Hesukristo at sa katotohanan ng kanyang mga salita. This is about the armor, diba, na dapat po nating kunin at suotin. At of course, this figure out that if we don't have proper knowledge, we don't even have a proper assurance. Ganun ang pwedeng maging effect, na kapag wala po tayong proper knowledge sa kanyang mga salita, so wala din po tayong proper assurance. Mahirap mabuhay sa kawalan ng kaalaman. In fact, sabi po ng Bible sa Hosea chapter 4 verse 6, "My people perish for the lack of knowledge." So ang isa sa dahilan kung bakit maraming napapahamak ay ang kawalan ng kaalaman, 'di ba, sa buhay na ito. Kung mayroon man tayong dapat pong, 'di ba, i-master na subject sa buhay na ito, dapat wag po tayong magpapahuli. I-master po natin ang salita ng ating pong Panginoon. Wag tayong mabuhay sa kamangmangan, dahil dito po pumapasok ang iba't ibang mga strategies ng kaaway, especially ang kanyang deception. Sino pong nadideceive? Yaong walang kaalaman. Okay? So the helmet of the ancient Roman soldier is so noticeable because it is intricate and ornate. So marami siyang decorations, marami siyang mga parts na inilalagay doon sa helmet ng Roman soldier. Actually, kapag nakita po natin yung mga ancient Roman soldiers, makikita po natin na isa po sa noticeable sa kanilang armor ay ang kanila pong helmet. Ito yung nagbibigay ng pansin sa sinumang nakakasalubong po nila. Ito yung kanilang pogi points, ika nga. Ito yung nagbibigay pa ng point para maging matapang sila tingnan, 'di ba? At maging snappy sila tingnan. Pero ang point po dito, sa isang tunay na Kristiyano, kapag tunay kang Kristiyano, ang unang nanonotice sa iyo ay ang kaligtasan. Yung salvation na naranasan natin sa ating pong Panginoong Hesukristo, hindi po pwedeng mailihim ito kusang mailalabas at mapapansin ng mga taong nakapaligid sa iyo na ikaw ay ligtas na. Okay? For example, napaka-intricate at ornate ng helmet ng mga Romanong sundalo, yung ginagamit po ng helmet. But anyway, the same with the salvation. Salvation involves many perks such as eternal life. This is about present life and destination. Okay, redemption. Okay, this is about freedom from sin. Kasama po yan salvation. Another is the word justification. Another facet ng salvation is justification. This is about righteousness. Yung na-justified ka, naging righteous ka sa harapan ng Panginoon sapagkat sumampalataya ka sa Kanya. According to Romans chapter 5 verse 1, diba? Na-justified tayo sa pamagitan ng ating pagsampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Another is the word reconciliation. This is about your relationship with the Lord. Na-reconciled ka na kay Lord. Dati kaaway mong Panginoon dahil sa ating mga kasalanan, dahil sa ating mga pagsuway, ang sabi ng Bible. Subalit sa pamagitan ng mga ginawa ni Kristo sa atin, na-reconciled po tayo. Kaya, di ba, tayo'y mayroon ng ganap na relasyon sa ating Panginoon. Nabubuhay po tayo sa tamang relationship natin sa Diyos. Another na facet ng salvation is the word propitiation. Yung propitiation, yung na-satisfied ang Panginoon sa iyo, hindi dahil sa mabuti kang tao, hindi dahil sa may mga ginawa kang magaganda at tama sa harapan ng Panginoon, kundi dahil sa ginawa ng kanyang anak sa iyo. So ang Diyos satisfied na sa iyo, at ang satisfaction ng Panginoon sa atin para maging kaluguran niya tayo ay ang mga ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Another is the power over sin and death, and the power to do right and to do on and so forth. The power
to do right, and so on and so forth. So mayroon ka ng kapangyarihan para gumawa ng mabuti at para tanggihan ang masama. Yun po yung isa sa facet ng salvation. Kaya nga ang salvation, di ba, ay kapag ka-save ka na, hindi na excuse yan para gumawa ka. Di ba yung grace ng Panginoon is not an excuse para maging license po natin sa paggawa ng kasamaan. Dahil ang totoong ligtas ay nabubuhay sa katuwiran ng ating pong Panginoon. So mayroon na tayong kapangyarihan over sin and death and a power to do right, and so on and so forth. In 1 John chapter 3 verse 9, ang sinasabi po ng Bible ay ganito: whoever has been born of God does not sin, for his seed remains in him, and he cannot sin because he has been born of God. Wow, ang ganda ng sinasabi ng talata. Nawa maliwanag po ito sa atin, sapagkat ang sinasabi po rito, ang sino mang ipinanganak or whoever has been born of God does not sin. Hindi ka na nagpapatuloy sa kasalanan, sapagkat mayroon ka ng seed, yung Word of God, at yung seed ng ating Panginoon, yung Zoe, yung life ng Panginoon na naranasan po natin. Yun ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para tanggihan ang kasalanan at para gumawa ng katuwiran sa buhay na ito. Actually, ang mabuting tao, ang taong ligtas, hindi mo na kinakailangang piliting sumunod sa Diyos. Kusang susunod yan sa Diyos, sapagkat ito yung nature na nasa kanyang buhay. Pero ang taong masama, ganun din po. Hindi mo po pwedeng obligahin na maglingkod at sumunod sa Diyos, sapagkat wala silang kakayanan sa ganong klaseng mga gawain. Okay? So the same with the one who are saved. Nagiging noticeable tayo because of our assurance and confidence with our salvation, and also because of the fruits that manifest toward our actions. Okay? Yun po yung nagiging noticeable. Kahit saang kadalhin ng Panginoon, kahit saang lugar ka naroroon, kahit sa trabaho mo, kahit sa church, kahit sa bahay, kahit saang lugar, di ba, kahit sa anumang panahon, kahit sa anumang sitwasyon, ang nanonotice po sa atin ay ang ating pong helmet of salvation. Katulad ng mga Roman soldiers, ang sabi dyan, and take the helmet of salvation. Anong nanonotice sa kanila? Anong naging attraction sa kanila? Yung kanilang helmet, the same with the Christians. Ang naging attraction sa atin, yung salvation na naranasan po natin kay Jesus Christ. Nabubuhay tayo ng may assurance, may confidence, di ba? May kapayapaan. Kahit may mga kabigatan po tayong nararanasan, alam po natin na hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. At kusa kang namumunga at nagmamanifest sa ating pong mga buhay, sa ating mga gawa, ang mga mabubuting bagay. So ganun ang salvation. Hindi lamang po siya saved by word. Yung salvation na saved by grace, it means na nabubuhay tayo sa biyaya ng Panginoon. May nagtratrabaho sa buhay po natin para lalo tayong lumago at maging matuwid sa buhay na ito at sa araw-araw. Okay, so if we go back to our context kanina sa Acts chapter 16 verses 30 to 31, di ba, ang sabi dyan, trials, persecutions, and situations can't stop them, and it is the salvation that enabled them to do good works. Sina Paul and Silas, yung nasa context ng Acts chapter 16 verses 30 to 31, yung binasa po natin kanina. Ang sabi dyan, and brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Okay? So kahit nakulong sila, di ba? Kahit nabilanggo sila, hindi sila tumitigil sa kanila pong pagsunod sa Diyos. Kahit may mga persecutions na nangyayari sa kanilang buhay, hindi ito dahilan at hindi ito hadlang sa kanilang pagsunod sa kalooban ng ating pong Panginoon. At ito pong maganda, yung persecutions, yung situations ay hindi nagpatigil,
sa kanilang hangarin at sa kanilang desire na sumunod sa ating pong Panginoon. In fact, ika nga, yung salvation enabled them to do good works. Bakit nila nagawa ang pagsunod na ito? Yung extreme na response po nila sa obedience, it is because of the salvation na naranasan po nila sa ating pong Panginoon. Kaya nga alam nyo, yung notice po rito sa talatang ito, the first thing that the jail guard noticed was the salvation they have. Yun ang unang na-notice ng jail guard. Kasi yung context po rito, nung nasa bilangguan sina Paul and Silas, sila'y umaawit ng mga hymno and salmo, ang sabi ng Bible. Okay. And then biglang lumindol ng napakalakas, nayanig ang lahat ng bilangguan at nakalag ang kanilang mga tanikala na nakatali sa kanila at nabuksan ang mga pintuan ng mga bilangguan. Kaya nagtaka ang jail guard na ito. Ang kanyang na-notice kay Paul and Silas ay ang salvation na nasa kanila. Kaya ang sabi ng lalaking ito, ng jail guard na ito, what must I do to be saved? It means na nakita niya na ang dalawang lalaking ito ay ligtas. Kaya ang kanyang katanungan, anong gagawin ko para ako'y maligtas? These are, mayroon pong wrong perception or perceptions of salvation. Okay. Yung mga wrong perceptions of salvations or salvation is to do good works, 'di ba? Para maligtas ka, church membership, water baptism, 7 sacraments, laws and ordinances. Okay? At marami pa pong iba mga maling katuruan po 'yan ng salvation. Hindi po 'yan biblical na salvation. Bagamat mahalaga po yan sa ating pong kaligtasan. Kapag saved na po tayo, of course, maghahanap po tayo ng local church para doon po tayo turuan at lumago sa pananampalataya. Okay? Pero ang church ay hindi po makapagliligtas sa iyo. Kaya kahit saan ka na church lumipat at pumunta, kung wala kang kaligtasan, hindi ka pa rin makapagbabago, hindi ka pa rin makasusunod sa Diyos. Wala sa church or sa local church ang paraan at dahilan ng iyong pagiging righteous. Nasa relationship po natin sa ating pong Panginoon. Okay? Kaya nga ang kasagutan po dito ni Paul and Silas, ni Paul particularly, ang sabi niya sa Acts chapter 16 verses 30 to 31, and brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. They never teach religion. Take note. Good works equals salvation, sacraments and ordinances, but just a simple word, believe and be saved. Ganun lang yung sinabi po rito, believe and be saved. So ang konteksto ng kaligtasan para maligtas po tayo ay sa pamagitan ng ating pananampalataya. Believe and be saved. Another na verse, in Ephesians chapter 2 verses 8 to 10, ang sabi po ng Bible, By grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God has before ordained that we should walk in them. Okay, iisa-isahin ko po By grace, you are saved through faith. Yun po yung maliwanag. Sa biyaya lang ng Panginoon naligtas ka. Anong ibig sabihin ng biyaya ng Panginoon or grace? Unmerited favor. Hindi mo pinaghirapan, hindi mo pinagtrabahuan. So grace lang ng Panginoon na naligtas ka sa pamagitan ng iyong pananampalataya. Saan nakapaloob yung grace ng Panginoon? Sa pamagitan ng kamatayan at sakripisyo ng kanyang anak. Kapag sumampalataya ka, di ba, sa mga ginawa ng kanyang anak, so maliligtas ka sapagkat yon ang konteksto ng kaligtasan. Through faith. Okay? And that not of yourselves, this is not about your good works. Ang sabi yan, it is the gift of God, not of works,
lest any man should boast. So wala kang maipagmamalaki sa Panginoon. Ang ating kaligtasan ay bunga lamang ng biyaya ng Diyos sa buhay po natin. In fact, yung last part, ang sabi po rito, created in Christ Jesus unto good works, which God has before ordained that we should walk in them.